Ang kusina ng Pilipino ay tahanan ng lasa, patis na maalat at maalikabok na amoy, suka na nagbibigay hiwaga, bawang, sibuyas at mga pampalasa na minana pa sa ating lola. Sa bawat ulam, sinigang, adobo, pritong isda, inihaw at mga merienda, may mga sangkap at pamamaraan na nagpapasigla ng alaala at pagkakakilanlan. Ngulit sa likod ng sarap at comfort food na ito ay may ilang gamit at pampalasa na kapag labis o maling paraan ng paggamit, maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Hindi layon ng tekstong ito na magbanta o magpatahimik sa tradisyon. Sa halip, layon itong magbigay liwanag. Alamin kung alin ang mapanganib, bakit ito delikado batay sa ebidensya, at paano tayo makakagawa ng praktikal na pagbabago nang hindi nawawala ang ating kultura at panlasa. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang umaasa sa murang processed meat para sa merienda o handa. Marami ring lutong bahay ang nagbubukas ng mantika ng paulit-ulit dahil sa tipid. At marami ang gumagamit ng maraming asin at patis dahil ito ang pinakamasarap na panimpla. Ang mga gawi na ito ay may direktang epekto sa mga karamdaman na malapit sa puso ng ating komunidad: hypertension, diabetes, sakit sa puso, at mga uri ng cancer na siyang pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa kapag hindi napigilan. Sa pagtalakay natin sa 7 delikadong gamit at pampalasa, bibigyan natin ng konteksto ang tradisyon. Bakit ito naging bahagi ng lutuing Pilipino? Paano ito maaaring makasama kapag labis? At anong mga alternatibo ang praktikal at abot kamay sa lokal na setting? Ang balanse ang susi. Hindi kailangang iwanan ang kultura, kundi iangkop at gawing mas ligtas ang ating mga kusina nang hindi nawawala ang sarap at diwa ng pagka-Pilipino. Sa mga sumusunod na talata, isa-isa nating lilinawin ang siyentipikong batayan ng panganib at mga hakbang na madaling sundin sa araw-araw na pagluluto. Una, labis na pagkonsumo ng asin at mga alitap-tap na masarap tulad ng patis at bagoong. Higit sa tradisyon ang banta. Sa kulturang Pilipino, asin, patis at bagoong ay pundasyon ng lasa. Nagbibigay umami, nagpapalalim ng panimulang timpla at madalas ginagamit bilang pangunahing pampalasa sa mga ulam tulad ng sinigang, pinakbet at pritong isda. Ngunit ang sobrang sodium, asin, sa pagkain ay matagal nang may matibay na ugnayan sa mataas na presyon ng dugo, hypertension, na isang pangunahing panganib para sa atake sa puso at stroke. Ang American Heart Association at iba pang organismo sa kalusugan ay nagre-rekomenda ng limitasyon sa sodium intake dahil ang madalas na pagkain ng mataas na sodium na pagkain ay nagpapataas ng blood pressure at nagdaragdag ng panganib sa cardiovascular disease. Sa Pilipinas, ang impluensya ng mga konserbadong produktong pampalasa tulad ng patis at bagoong at processed na pagkain ay nagdudulot ng mas mataas na pang-araw-araw na sodium intake sa maraming tahanan. Madalas hindi alam ng mga nagluluto kung ilang kutsara o miligram ang naidagdag sa bawat ulam. Praktikal na hakbang para sa mga Pilipinong kusinero. Unahin ang paggamit ng sariwang gulay, prutas at kalamansi para mag-brighten ang lasa. Bawasan ang pagbuhos ng patis o bagoong at gumamit ng alternatibo tulad ng mababang sodium soy sauce o dilute na patis. Tikman ng dahan-dahan habang nagluluto at palitan ng asin ng mga herbs at spices, paminta, luya, tanglad, dahon ng laurel para sa aroma at lasa. Ang pagbabawas ng sodium ay hindi nangangahulugang bland na pagkain. Maraming tradisyonal na teknik sa lutuing Pilipino tulad ng pagsingaw, pag-asim gamit ang suka o kamyas at paglalagay ng sariwang herbs ang makakatulong para mapanatili ang sarap nang hindi pinapalaki ang panganib sa puso. Sa sinusuportahang datos, ang mga ahensya ng kalusugan ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa sodium at hypertension, kaya makabubuting gawing bahagi ng araw-araw na lutuin ang mas maingat na pag-iingat sa asin. Pangalawa, processed meats, hot dogs, longganisa, tocino, ham. Tradisyonal na panlasa, modernong panganib. Ang processed meats ay matagal ng parte ng pagkaing Pilipino.
Hotdog sa merienda, longganisang pampasaya sa breakfast, tosino sa handaan. Ngunit isang malaking pag-aaral at internasyonal na desisyon noong 2015 ng International Agency for Research on Cancer, IRC, bahagi lang WHO, ang nagklasifika sa pagkaing processed meat bilang carcinogenic to humans, Group 1, dahil sa ebidensya ng pagtaas ng risk ng colorectal cancer sa mga regular na kumokonsumo nito. Ang proseso ng pagproseso ng karne, pagsasalin, pagdaragdag ng nitrites/nitrates, smoking at curing ay naglalagay ng mga kemikal na maaari sa kalaunan ay mag-convert sa mga N-nitroso compounds at iba pang mapanganib kapag niluluto sa mataas na temperatura o iniingatan ng matagal. Sa kontekstong Pilipino, hindi laging araw-araw ang pagkonsumo. Ngunit dahil mura at madaling ihanda, nagiging regular na bahagi ito ng pagkain ng ilan, lalo na ng mga bata at kabataan. Hindi porket 1 o 2 piraso lang ang kinakain ay agad na may malaking risk. Kakaunti lang na pang-araw-araw na pagtaas sa porsyento ng lifetime risk ay maaaring mangyari kung patuloy at mataas ang pagkonsumo. Ano ang alternatibo? Pumili ng mas sariwang protina tulad ng isdang inihaw o nilaga, manok na inihaw o tinimplahan ng walang mataas na level ng curing agents at gawing merienda ang prutas, mani, unsalted o itlog na nilaga. Para sa espesyal na okasyon, bawasan ang dalas at dami ng processed meats at iwasan ang pagkasunog o labis na pag-ihaw na pwedeng magpalala ng paggawa ng mapanganib na compound. Ang desisyong pangkalusugan ay malinaw, bawasan ang processed meat para mabawasan ang exposure sa mga kemikal na may kaugnayan sa cancer. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, repeatedly reused cooking oil at maling pagprito, mula tipid hanggang tiyak na panganib. Maraming maliit na karinderya at tahanan sa Pilipinas ang nagbabalik gamit ng mantika, isang praktika na nakakatipid pero may pangmatagalang epekto. Ang paulit-ulit na pag-init at paggamit sa parehong cooking oil, lalo na ang mga polyunsaturated vegetable oils, ay nagdudulot ng lipid oxidation at naglalabas ng mga toxic aldehydes at iba pang secondary lipid oxidation products. Ang mga compound na ito ay cytotoxic at genotoxic sa mga laboratory studies. Ibig sabihin, maaari silang makasira ng cells at DNA kapag mataas ang exposure, at mayroon ding mga ugnayan sa inflammatory at cardiovascular pathways. Bukod pa rito, paggamit ng napainit at nasunog na langis ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkain ng mga trans-like compounds at nagdadagdag ng oxidative stress sa katawan, mga proseso na konektado sa sakit sa puso, diabetes at cancer sa mga pangmatagalang pag-aaral. Ang mga internasyonal na pagsusuri at ilang pambansang rekomendasyon, halimbawa ilang research councils at public health advisories, ay nagbabala laban sa paulit-ulit na pag-reuse ng mantika sa deep frying ng walang kontrol. Ano ang practical na gawin? Para sa bahay, kung magprito, i-strain agad ang mantika. Huwag hayaang masunog o maging itim. Gumamit ng mantika na may mas mataas na smoke point para sa frying at limitahan ang pag-reuse. Kung talagang kailangan, gamitin lamang ng ilang beses at hindi sa mataas na temperatura ng matagal. Para sa maliliit na karinderya, magplano para mas regular na pagpapalit ng langis at pag-monitor ng kalidad ng langis. Ang tipid ay hindi dapat magresulta sa paglalagay ng pamilya sa chronic exposure sa mga toxic compound. Pang-4, pagluluto sa napakataas na temperatura at pagkakaroon ng charcoal. Inihaw, sinugba, inihaw na karne. Masarap pero may chemical. Ang inihaw na baboy, manok, isda ay napakapopular sa Pilipinas. Kultura ng barangay, salu-salo sa bakuran at mga pagkain sa mga kasiyahan. Ngunit kapag niluto ang karne sa napakataas na langis o deraktang apoy, nabubuo ang heterocyclic amines, HCAs, at polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, na sa laboratorio at epidemiological studies ay nakita ang potensyal na magdulot ng mutagenesis at tumulong sa pagbuo ng kanser sa ilang organo.
Ang formation ng HCAs at PAHs ay tumataas sa mas mataas na temperatura at kapag ang karne ay nasusunog o nagiging char. Ang National Cancer Institute at iba pang institusyon ay nagbigay babala tungkol sa exposure na ito at nagrekomenda ng mga paraan para mabawasan ang formation, tulad ng pag-marinate ng karne na mababawasan ang HCAs, pagluluto sa mas mababang temperatura, pag-iwas sa direktang kontak sa apoy, at pagtabi ng mga nasunog na bahagi bago kainin. Sa practical na Pilipinong tips, gamitin ang kusina ng uling o dihawan nang hindi direktang nakalagay ang karne sa apoy gamit ang indirect grilling, iwasan ang pagsusunog ng taba hanggang maging bago ang amoy ng nasunog at palitan ang mga charred na bahagi ng hindi kinakain ng madalas. Ang kasiyahan sa inihaw ay hindi kailangang maging kapalit ng panganib. May paraan para i-preserve ang lasa na may mas kaunting formation ng HCA/PAH. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5. Mataas na konsentrasyon ng asukal at condensed milk, suklay ng diabetes at obesity sa modernong pamumuhay. Matagal ng bahagi ng pinggang Pilipino ang matamis, mga kakanin, leche flan, sikwate na may condensed milk at mga meriendang puno ng asukal. Ang mataas na pagkonsumo ng added sugars, lalo na mula sa mga inuming matatamis at processed sweets, ay malinaw na konektado sa pagtaas ng timbang, insulin resistance at uli type 2 diabetes na mas laganap ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang WHO at iba pang public health bodies ay nagrerekomenda ng pagbawas ng added sugar sa diet upang mabawasan ang risk ng obesity at dental caries at ilang metabolic disorders. Para sa mga Pilipino, i-rethink ang regular na paggamit ng condensed milk o sugar sa kape tsa bilang default. Gawing treat lang ang matatamis at bawasan ang portion size. Gumamit ng natural na pampatamis tulad ng konting prutas, saging, papaya o i-adjust ang recipe para gumamit ng mas konting asukal. At palitan ng matatamis na inumin ng tubig, tubig na may kalamansi o tsaa na walang sugar. Ang pagbabawas ng asukal ay hindi kailangang maging malungkot. Maraming tradisyonal na dessert ang pwedeng gawing mas malusog sa konting pag-adjust. Hindi lahat ng may asukal ay agad nagkakasakit, ngunit ang chronic overconsumption ay may malinaw na public health link. Pang-6. Artipisyal na pampakulay at additives, mga kulay at flavor enhancers sa mga merienda at karinderya. Maraming matatamis at processed na merienda sa Pilipinas, mga biscuits, kakanin na may kulay at ready-to-eat snacks ang gumagamit ng artificial na food colorings at flavor enhancers. Bagamat maraming regulatory agencies tulad ng FDA sa iba't ibang bansa at EFSA sa Europe ang nagrerehistro ng ilang additives bilang generally recognized as safe sa itinalagang paggamit at dosage, may patuloy na mga pag-aaral na nagrerekomenda ng pag-iingat, lalo na sa mga bata na sensitibo sa hyperactivity at allergic reactions sa ilang dyes. Sa ilang komunidad, nagkaroon ng pagtaas ng interes sa natural na kulay mula sa turmeric, luyang dilaw, pandan, berde, ube at beetroot bilang alternatibo at madaling itong isama sa ating lokal na lutuin. Ang praktikal na payo, iwasan ang madalas at labis na pagkonsumo ng ultra-processed snacks na may malalaking listahan ng additives. Sa paggawa ng merienda para sa mga bata, gumamit ng mga natural na sangkap at bawasan ang pagkain ng artificially colored products. Ang regulasyon ay may papel, pero ang pagiging mapili bilang mamimili at tagaluto ay malaki ang maitutulong sa pagbabawas ng exposure. Pang-7. Pagtitipid sa kalinisan at mali ang pag-iimbak, botulismo at bacterial contamination sa fermented o canned na produkto. Sa tradisyonal na kusina, may lugar ang mga inasnan at fermented products, bagoong, atarsia, fermented rice, at pinatuyong isda na nagbibigay ng unique na flavor at identity.
Subalit, ang maling proseso sa pagpepreserba, maling pag-iimbak at hindi maayos na sterilisasyon ng mga canned o home-canned goods ay nagbubukas ng panganib para sa foodborne illnesses, kabilang ang potensyal para sa botulism sa ilang sitwasyon, halimbawa, hindi wastong canned low-acid foods. Sa Pilipinas, maraming households ang gumagawa ng sariling bagoong o pagproseso ng isda, kaya mahalaga ang wastong hygiene, tamang paglilinis, pag-asin o pagpapatuyo sa tamang paraan, pag-iwas sa kontaminadong kagamitan at tamang pagpreserba, pagpapakulo o paggamit ng asin at asin level na microbially protective. Para sa canned and packaged goods, sundin ang best before at storage instructions. Iwasan ang pagkain mula sa baradong, nakaumbok o sira na lata. At sa bahay, alinman sa fermentation o curing na ginagawa, siguraduhing may tamang hygiene at pagsunod sa pagkaka-recipe. Ang tradisyon ay dapat samahan ng kaalaman upang hindi maging sanhi ng seryosong sakit. Pangwakas na kaisipan. Balanseng tradisyon, masinop na kusina. Ang ating mga luto ay sumasalamin sa kasaysayan, ekonomiya at pagmamahal ng pamilyang Pilipino. Hindi natin kailanang iwan ang mga pamanang lasa, ngunit dapat nating yakapin ang bagong impormasyon at pananaliksik para gawing mas ligtas ang ating pagkain nang hindi sinisira ang kultura. Ang 7 delikadong gawi at sangkap na tinalakay natin, labis na asin at papis, processed meats, repeated use oil, charred or high-temperature cooking, labis na asukal, artificial na additives at maling pagpreserba at paghihimbak ay may batayan sa agam at epidemiology na nagbibigay babala sa mga potensyal na panganib. Hindi ito panawagan sa takot, kundi paanyaya sa pagmamalasakit. Magbawas ng processed meats at sobrang salt, palitan ng ilang gawi sa pagprito, iwasan ang pag-ulit ng mantika ng walang kontrol, bawasan ng matatamis bilang default, piliin ang natural na kulay at flavor kung pwede at panatilihin ang kalinisan sa pagpepreserba. Sa praktikal na hakbang, mag-experiment sa herbs at mga lokal na panimpla, tanglad, luya, dahon ng laurel, mag-marinate para bawasan ng HCAs, gumamit ng mababang sodium options at sariwang sangkap at maghanda ng alternatibong merienda na prutas o mani. Sa huli, ang tunay na kagandahan ng lutuing Pilipino ay hindi lang sa lasa, kundi sa pag-aalaga, sa bahay, sa sambayanang pinagmulan at sa kalusugan ng mga susunod na henerasyon. Piliin natin ang sarap na may kaalaman, para sa puso, para sa pamilya at para sa mga susunod na handaan.